Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pumanaw na sa edad na 101 si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Inanunsyo ng kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile ang malungkot na balita. Live mula sa Makati City, nakatutok si Mark Salazar. Mark. Mel Emil, ang kanyang pamilya ang nagkumpirma na pumanaw na si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Sa pahayag ng kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile, sinabi niyang pumanaw bago mag-alas 4:30 ng hapon ngayong araw ang kanyang ama sa kanilang tahanan. Ito raw ang kagustuhan ni Enrile na makapiling ang kanyang pamilya sa kanyang mga huling sandali, bagay na kanila raw tinupad. 101 taon si Enrile nang pumanaw, base yan sa poster na ipinost ng kanyang anak kung saan nakasaad na 1924 ang kanyang year of birth. Bagamat sa ilang panayam ay nabanggit din ng kanyang mga anak na 103 years old na ang nakatatandang Enrile. Humiling muna ng privacy ang pamilya Enrile para ipagluksa ang kanilang padre di pamilya. Sa mga susunod na araw daw ay kanilang ilalabas ang mga detalye ng public viewing. Nitong Martes lang nang i-anunsyo ni Senador Jinggoy Estrada ang balitang nasa ICU na si Enrile at hindi maganda ang lagay dahil umano sa pneumonia. Ayon kay Senate President Tito Soto, suspendido muna ang sesyon ng Senado bilang paggalang sa pagpanaw ng kanilang dating kasamahan. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya Enrile si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag pa niya itong Tito Johnny, si Enrile, na naging malapit na kaalyado ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Aniya sa mga huling taon nito, na natili raw matalas ang isip at matibay ang paninindigan ni Enrile na dapat paglingkuran ng batas at gobyerno ang mamamayang Pilipino. Emil, patuloy tayong nakabantay dito sa malapit sa tahanan ng mga Enrile para kumuha ng detalye para sa oras na meron tayong detalye tungkol sa kanyang public viewing ay agad na nating maibigay sa publiko. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Sa edad na 101, walang dudang isa sa may pinakamakulay na karera sa politika, si dating Senador Juan Ponce Enrile. Laman siya ng balita sa halos 8 administrasyon. At hanggang sa mga huling taon ay nagpamalas ng tapang at talas ng isip. Ang buhay ni Enrile at kung ano ang ambag niya sa paghulma ng takbo ng politika sa bansa, sa pagbabalik ni Mark Salazar. Isa siya sa mga naging mukha ng martial law. Ngunit naging mukha rin ng EDSA People Power. Pero sa totoo lang, si Juan Ponce Enrile walang naging iisang kulay sa politika. Ipinanganak noong February 14, 1924 sa Gonzaga, Cagayan. Hindi naging madali ang kabataan ni Enrile na nakaranas na mangisda at maging houseboy para tustusan ang pag-aaral. Pero nang tumungtong sa edad na 21, nakilala niya ang tunay na ama na isa palang politiko mula sa prominenteng pamilya. Sa tulong ng ama, nakapagtapos si Enrile ng kursong abogasya bilang cum laude sa Universidad ng Pilipinas at nagka-masters sa Harvard Law School. Pero simula 1966, gagawa siya ng pangalang higit sa sinuman sa kanilang pamilya. Nang maging Undersecretary at kalaunay Acting Secretary ng Department of Finance ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nagsilbi rin siyang Justice at Defense Secretary sa ilalim ng parehong administrasyon at kalaunay madidikit ang pangalan sa mga kontrobersya. Have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Isa sa mga idinahila noon ni dating Pangulong Marcos para ideklara ang batas militar, ang umano'y ambush ng mga rebelding grupo sa nooy Defense Minister na si Enrile.
Dalawa ang bersyon niyan sa kasaysayan na parehong galing sa kanya. May puntong inamin niyang peke at palabas ang engkwentro. Pero kalaunan ay iginiit niyang totoo. That's silly because martial law is already going on. Why should I fake my ambush to justify martial law when it was already on, irreversible day? Naging malaking bahagi man ng administrasyon ni Marcos Sr. Isa si Enrile sa mga naging mitya rin ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Kumala siya at ang nooy AFP Vice Chief of Staff na si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa Administrasyong Marcos. Nagsilbi pa nga siyang Defense Minister ng pumalit na si Pangulong Corazon Aquino. Pero kalaunay pinagbitiw at kinasuhan ng masangkot sa umano'y planong kudita laban sa Administrasyong Aquino. Tila mauulit ang kasaysayan nang ipaaresto naman siya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2001. Matapos iugnay sa paglusob ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Estrada sa Malacanang bilang protesta. Naging kinatawa ng Cagayan at minsan ding tumakbo sa pagkapangulo noong 1998. Pero pinaka-tumatak si Enrile sa Senado kung saan 4 na beses siyang naluklok, lalo na maging presiding officer sa impeachment trial ni nooy Chief Justice Renato Corona noong 2012. Hinangaan ang talas ng isip niya sa kabila ng edad. I'm not going to allow any slight, any abuse of authority against this court for as long as I am the presiding officer. At itinuring na rockstar ng impeachment trial. Hindi ko papayagan na babastusin itong husgado na ito na masisino man. Pero 2 taon matapos niyan, isinangkot naman si Enrile sa kontrobersyal na pork barrel scam at kinasuhan pa ng kasong plunder. Gayunman, pinalaya siya noong 2015 nang payagang makapagpiyansa dahil sa lagay ng kalusugan. Tuluyan siyang inabswelto sa lahat ng kaso kaugnay ng pork barrel issue noong October 2025. Pinasasalamatan ko yung mga magistrado for rendering justice to all of us. I knew all along that I'll be acquitted because I've not done anything. Nag-anunsyo man ng pagre-retiro sa serbisyo publiko noong 2016. Tumakbo muli si Enrile bilang senador noong 2019 bagamat natalo. Sa pagkakaupo naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, naging Chief Presidential Legal Counsel si Enrile sa kabila ng edad niyang 78. Mula sa aklat ng kasaysayan hanggang sa mga meme na nagtampok sa kanya sa social media, wala nang duda sa haba ng karera ni Enrile sa politika. No one, no president, no senator, no member of the House can singly develop this country. It must be developed by the collective effort of every Filipino and every generation. It is the only country that we have, and we happen to be here. Ngayon, isasara na ang kanyang kabanata. Pero patuloy na mararamdaman ng susunod na henerasyon ang ambag niya sa paghulma ng takbo ng bansa. Mahigit 3 buwan na mula ng simula ng investigasyon sa manumalyang flood control projects. Pero ipinagtataka ng marami kung bakit wala pa ring napapanagot hanggang ngayon. Tugon dyan ng Pangulo, makukulong na sila bago pa magpasko. Nakatutok si Ivan Mayrina. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang press conference kanina. Makukulong na niya ang mga sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay
Palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Ayon sa Pangulo, may 37 individual na sangkot sa flood control scandal. Base sa unang batch ng cases repero ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman. Ito ang mga naimbestigahan na at may nakalat na ebidensya. Hindi tinukoy ng Pangulo kung sino ang kabilang sa listahan, pero kabilang sa mga nirefer ng ICI, si dating Congressman at Appropriations Committee Chairman Zaldico, na hanggang ngayon ayaw magbalik bansa dahil sa mga banta umano sa kanyang buhay. Nariyan pa rin ang posibilidad na maging state witness si Ko kung mapatunayang hindi siya ang pinaka-guilty base sa pagsusuri ng korte. Hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. Ibang usapan naman ang tungkol sa dating speaker at pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez na iniuugnay din sa kontrobersya. Wala pa raw kasing ebidensya laban sa kanya sa ngayon. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, you know, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Bukod sa pagpapanagot sa mga may sala, layon ng gobyerno na mabawi ang mga pondong ibinulsa sa mga anomalyang flood control projects. Sa ngayon, nasa 6.3 billion pesos na ang naipa-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Hinahabol na rin ng BIR ang mga sangkot para sa mga hindi nabayarang buwis at i-auction na rin ang milyong-milyong pisong halaga ng mga sasakyan na mag-asawang diskaya. Pagtitiyak ng Pangulo, mas lalaki pa ang halagang mababawi sa mga susunod na araw. May mga ginagawa na rin daw na reforma ang mga ahensya ng pamahalaan para maging mas transparent ang mga transaksyon sa mga proyekto at hindi na maulit ang mga ganitong anomalya. Pero babala ng Pangulo, pauna pa lamang ang mga mananagot dito sa anomalya at may mga susunod pa. Kaya't, yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina, nakatutok, 24 oras. Nagtapos sa kulungan ang 10 taong pagtatago ng isang wanted sa kasong panggagahasa. Ang lalaking suspect, biniktima ang sariling pamangkin noong menor de edad pa ito. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Hindi na pinalagpas ng mga pulis ang pagkakataon. Agad nilang sinunggaban ng lalaki nang mamataan nila ito. Di na po papalag, sir. Di po tatapos, sir. Ayon sa Pasig Police, wanted siya sa kasong panggagahasa. Ang kanyang biktima dito na kanyang minumolestya ay kanyang mismong pamangkin. Ngayong panahon nito na minumolestya niya ay minor victim pa itong ating biktima dito, 13 years old. So, 10 taon na nagtago itong ating suspect. Mula sa Pasig, kung saan umano naganap ang krimen, lumipat ito sa Quezon City at doon na nagtago. Nang makausap ko ang suspect na nakakulong ngayon sa Pasig City Police Detention Cell, nanawagan siya sa kanyang pamilya maging sa biktima. Sana po, mapatawad niyo na lang po ako, mapatawad niyo po ako sa aking mga gawang kasalanan. Ako naman po yung nagsisisi na. Matagal na po ako nagsisisi. Simula pa lang no po. Patawaran niyo po ako. Kapag napatunayang guilty, habang buhay na pagkakabilanggo ang parusa. Bantayan po natin lagi yung mga anak natin. Huwag po nating ipagkatiwala kahit kanino. Yung ating mga members of the family, dapat ma-briefing din ito na kung hanggang saan lang yung limitations nila, pwedeng hawakan yung mga ating mga anak. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Personal na nakita ni Pangulong Bongbong Marcos ang tindi ng pinsalang iniwan ng Bagyong Uwan sa pagbisita niya kanina sa lalawigan ng Catanduanes. Sinabi tuloy ng Pangulo, kailangan ng pag-aralan ang pagpapalipat sa mga nakatira sa tabing dagat. Mula sa Virac, nakatutok live si Maki Pulido. Maki!
Alam mo, Emil, bumabangon pa lang ang bayan ng Karamuran dito sa Catanduanes mula sa magkasunod na bagyong Pepito at Christine noong nakaraang taon. Ay binayo naman sila ngayon ng malakas na hangin at storm surge ng Super Typhoon Uwan. Nangako ng tulong si Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita ngayong araw. Wala pa rin kuryente at linya ng komunikasyon sa bayan ng Karamuran sa Catanduanes. Pinadapa rin ng hangin nito ang mga puno ng abaka na pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito. Mahigit 1,000 bahay naman ang nawasak. Kasi yun nga po, pati po mga constituent ko hindi na makangiti. Kasi di ba po sa napakaraming bagyo ng dumaan, halos November na po ngayon, wala na rin pong pondo ang munisipyo. Meron na din lang po kami yung sa quick response amounting to 3.4 million na ang mabibigay lang po namin sa bawat pamilya is 8 kilos. Ang 8 kilos po, 3 araw lang yun. Isang pamilya ni Allen sa wala nang uuwian. Kwento niya, wala naman silang pera para makapagpatayo uli ng bahay. Kaya tumutuloy muna sila sa isang paaralang nagsisilbing evacuation center. Yung mga materialis gaya ng kahoy, yero, paku, ayun, wala pa. Ito ang dinatna na sitwasyon ni Pangulong Marcos nang bumisita ngayong araw. Naglakad siya sa komunidad kung saan nawasak ang seawall sa lakas ng storm surge at nagiba ang maraming bahay. Binisita niya ang ilan sa mga nawasak na bahay at tiniyak na makakatanggap ng 5,000 pesos para sa partially damaged at 10,000 para sa totally damaged houses. May dagdag na tulong din mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa kabuuan, mahigit 10,000 bahay ang nasira o nagiba sa probinsya ng Catanduanes. Ang susunod natin na gagawin ay yung reconstruction. Andito ang sekretary ng DSUD at meron silang bibigay na tulong doon sa mga totally damaged at magdadala rin tayo ng mga construction materials, mga yero, pati yung gamit. Pero sabi ng Pangulo, kailangan ng pag-aralan ang relokasyon ng mga nakatira sa tabi ng dagat. Hindi maaring lagyan ng mataas na seawall. Dahil yung tubig dumating hanggang bubong eh. So we have to find another way kung saan nilalagay ang mga nandito para kasi unfortunately ang katotohanan niyan mangyayari ito ulit eh. Kaya huwag natin sila ilagay sa alanganin. Hanapan na natin ng ibang paglalagyan na malayo na sa storm surge. Magdaragdag din ng relief packs ang DSWD para sa halos 200,000 residente ng Catanduanes na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang ilan sa mga nasirang silid-aralan sa buong probinsya ng Catanduanes ay mahigit 1,000 classroom ang nasira. Halos 400 dito hindi na magamit, Emil, dahil wala ng bubong o kaya nagiba ang mga pader. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. Sugatan ang isang taxi driver sa Maynila matapos siyang gilitan sa liig. Mga pasahero niya mismo ang suspect na posibleng namahalan umano sa pamasahe. Nakatutok si Jomer Apresto. Sugatan ng taxi driver na yan matapos laslasin ang kanyang leeg sa Ayala Boulevard sa Ermita, Maynila noong hapon ng November 3, 2025. Isa sa 3 pasahero ng biktima ang naglaslas sa kanya. Ayon sa pulisya, mula Pasay City, sumakay ang mga sospek at magpapahatid sana sa Santa Mesa, Maynila. Pero habang bumabiyahe, bigla raw nagtalo-talo ang mga sospek. Nagpahinto umano sila saglit sa may Ayala Boulevard at nagsabing kailangan lang umihin ang isa sa kanila. Dito na raw naganap ang krimen. Narinig niya na lang na sumigaw yung isa na kanain mo na yan. Saka siya ginilitan. It so happen na nagpambuno sila. Naihinto yung sasakyan, nakatakbo yung dalawa, naiwan sa loob yung isa. Agad naman nakahingi ng tulong ang biktima sa mga tauhan ng Manila District Traffic Enforcement Unit at Manila Traffic and Parking Bureau. Kaya nahuli ang isa sa 3 sospek na kinilala sa alias sa Simplicio. Isinugod naman sa pagamutan ng sugat ang biktima na nakalabas din makalipas ang 2 araw. Sa follow-up operation kinagabihan ng November 3, natunton sa Mandaluyong City ang ikalawang sospek na kinilalang si alias de Guzman.
Itinuro naman ni alias De Guzman ang kinaroroonan ng ikatlong sospek na si alias Jerusalem na natunton sa Quezon City noong hating gabi ng November 4. Pero hindi na na-recover sa kanila ang murder weapon na ayon sa mga pulis, posibleng chisel o paet. Ang nakikitang motibo sa krimen ng pulisya, posibleng namahala ng mga sospek sa kanilang pamasahe. According sa mga suspect natin, nagtaka sila kasi tumataas yung metro. Pero according naman sa biktima, parang wala lang pamasahe yata yung tatlo. Sa kwento ng suspect na si alias Simplicio, katatapos lang nilang mag-apply ng trabaho bilang construction worker. Pagkasakay nila ng taxi, bigla raw humirit ng dagdag na 50 pesos sa flag down rate ang biktima. Pumayag naman sila pero 250 pesos lamang ang kabuang pera nila noon at pagdating sa Ayala Boulevard, nasa 280 pesos na ang metro ng taxi. Pero nagsabi na rin po akong uutang ako dun sa dropping point namin. Pagpara po dun sa San Marcelino, Ayala, bigla na lang po siyang lumapit sa driver. Pagtingin ko, may dugo na po. Ako po nagpaiwan ako para bagkus gusto kong ma-sure na buhay po yung tao kasi duguan po yung leg eh. Lumabas sa investigasyon na ang suspect na si alias Jerusalem ang itinuturong lumaslas sa leeg ng taxi driver. Aminado ito sa kanyang nagawa. After po nung sabi nga ihinga po ako, tapos yun, bigla na po gumalaw po yung katawan ko po, yung kamay ko po, na-slash ko na lang po. Napagtanto ko po na ba't umihawak ng nakakutsili. Pero overpatig siguro po, tapos hutom po. Habang ang suspect na si alias De Guzman, wala raw talaga sanang planong tumakas. Pagkatakbo niya po, inabol ko po siya. Sobrang akong tapot kasi po ang dami ko rin po dugo sa katawan. Hindi na po ako bumalik po kasi po, inisip ko baka pumataong bayan po ako pag bumalik pa po ako. Inaalam naman ng pulisya kung may dati na bang kaso ang tatlong suspect. Mananatili sa kustodiya na Ermita Police Station ng mga suspect na naharap sa reklamong frustrated murder. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Napa-Throwback Thursday si Raver Cruz sa memorable experiences niya bilang isang sparkle star, kabilang kung paano niya nakilala ang girlfriend ngayong, si Julian San Jose. Isa si Raver sa mga aabangan sa upcoming anniversary celebration ng Sparkle this weekend. Makichika kay Nelson Canlas. Mula nang magbalik Kapuso si Raver Cruz 6 years ago, maraming milestones na ang dinaanan ng Kapuso Total Heartthrob. Mula sa iba't ibang series na pinagbidahan. Kahit na! Sana'y naba mo yung pasensya mo. Hanggang sa hosting stints. Thank you, Flash Panel. At dito pa sila mas naging close ni Julian San Jose sa Limitless concert noong panahon ng pandemic. May isa pa raw siyang hindi malilimot bilang isang sparkle star. Siyempre yung unang pumapasok sa akin, very first interview nating dalawa, nung pagbalik ko dito sa Kapuso Network. Kasi siyempre yung tiwala na binigay sa akin ng Sparkle din, and na-feel ko talaga in love. So yun yung siguro pinaka-okay na milestone for me. Kaya todo give back siya sa fans sa dance numbers niya sa upcoming anniversary celebration na Sparkle 30 sa MOA Amphitheater sa Sabado. Isa lang si Raver sa maraming stars ng Sparkle na magbibigay saya sa free concert na mapapanood din sa streaming platform ng TikTok Live ng official Sparkle GMA Artist Center account. Masaya ring nagkwento si Raver sa kanyang experience bilang star sa top-rating primetime comedy action series na Sanggang Dikit FR. General, dalawa lang ho kami. Pero ako yung piniling kadate. Patuloy din ang kanilang mala-love triangle ni na Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Sobrang saya nila sa set. Kasi parang isang pamilya sila. Makikigulo ko sa kanila. At first kasi hindi pinakita kung masama ba ako, hindi. Pero press ko lang, but in the end, good guy naman. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Tatlong senador pa ang irerekomendang makasuhan o pakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Nag-inspeksyon din ang ICI sa mga proyekto kontra baha sa Ilocos Norte. Ang kanilang nakita sa pagtutok ni Joseph Moro.
Ininspeksyon ni na Independent Commission on Infrastructure o ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. at Public Works Undersecretary Arthur Wisnar ang mga flood control projects sa Vintar, Ilocos Norte, kabilang ang nasa Bongo River at Sinigpit Creek. Kontraktor ng mga ito ang ilang kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na nakakuha ng 150 na mga flood control projects doon sa halagang 9 billion pesos. Sa 6 na proyekto na binisita ni Azurin sa Vintar at Lawag River Basin, nakita nila walang ghost na nakita. And then, as to the standard, yun ngayon ang ibabalit natin. And yung may iwan na mga engineers dito, titignan pa nila yung mga ibang mga projects. We are transparent. We will go to every part of the country to verify if there is a ghost project. Sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon, sabi ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., 3 senador pa ang irerekomenda nilang kasuhan kaugnay ng flood control projects. Hindi tinukoy ni Reyes kung sino-sino sila, pero iba pa ito sa naunang rekomendasyong plunder at graft complaint laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Bukod sa 2 senador, may 2 kongresista, si dating Congressman Saldi Co at dating Caloocan 2nd District Representative Mitzi Kahayon Uy o kabuuang 4 na mga mababatas ang inirekomenda na ng ICI na kasuhan ng Ombudsman. Sa executive order na bumuo sa ICI, may kapangyarihan ng komisyon na magrekomenda ng mga state witness, mga kasabwat sa krimen na pwedeng gamitin ng gobyerno laban sa mga sangkot sa anomalya. Sabi ni Reyes, Yes, we'll be using that. We will see if we recommending maybe. Isinimite naman ngayong araw ng ICI ang ika-5 nitong rekomendasyon sa Ombudsman. Ang kasuhan din ng graft malversation at iba pang kasong kriminal sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer Ernesto Galang at 3 iba pang opisyal ng DPWH Bulacan. Kaugnay yan ng 74 million peso ghost flood control project sa Hagonoy, Bulacan. Pinakakasuhan din ang may-ari ng kontraktor na Darcy and Anna Builders and Trading na si Darcy Kimmel Respesio. Ang rekomendasyon ay base sa report ng Commission on Audit o COA na nagsabing walang istrukturang itinayo sa lokasyong sinabi sa proyekto kahit pa binayaran ito at inineklarang tapos na Oktubre noong 1 taon. Pinakakasuhan naman ulit ng kasong administratibo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa labas na ng bansa ngayon at mga dating DPWH Undersecretaries Roberto Bernardo at Catalina Cabral. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Inireklamo ng PNP CIDG ng inciting to sedition si Congressman Kiko Barzaga kaugnay sa nangyaring karahasan noong September 21 rally. Bukod pa yan, sa hiwalay na reklamong kaugnay naman sa protesta sa labas ng isang subdivision sa Makati City. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Kaugnay ng karahasang sumiklab noong mga kilos protesta kontra katiwalian noong September 21. Reklamong inciting to sedition ang isinampa ng PNP-CIDG laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. It is in relation to the September 21 rally, violent incident in Manila. Nang tanungin kung ano ang naging partisipasyon ng kongresista sa marahas na rally sa Mendiola noong September 21. We do not want to preempt the investigation that is also being conducted by the prosecution service. For every kind, there is a story behind the story. Hindi lang po yung real party na nagkukumit. There are also people behind it. And we will, it is the mandate of the CIDG to look into yung mga, not only those that are present doon sa area, but also those that are behind these incidents. Bago pa ang anunsyo ng PNP-CIDG, ipinost online ni Barzaga ang sabpinang ito mula sa Quezon City Prosecutor para paharapin siya sa preliminary investigation sa mga kaso kaugnay ng paglabag sa Article 138 and 142 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa inciting to rebellion at inciting to sedition. Inciting to rebellion ang paghihimok na mag-armas para pabagsakin ang gobyerno o kumalas dito. Inciting to sedition naman ang pag-uudyok ng marahas na pagkilos laban sa pamahalaan.
Kinumpirma rin ng CIDG na meron pang ibang reklamong kinakaharap si Barzaga. Kaugnay naman ito sa naging protesta sa labas ng isang subdivision sa Makati. Pero hindi nagbigay ng detalye ang CIDG tungkol dito. Actually, we have another one. It's also the one in Makati. Forbes. Another one for Barzaga? Yes, but I will not comment on that as yet because we do not want to preempt the investigation, the preliminary investigation being conducted by the prosecution service. Matatandang kasama si Barzaga sa rally na ito sa Makati. Hindi, bati tayo. Meow, start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Para kay Deputy Speaker Ronaldo Puno, magandang kinasuan si Barzaga para madala. Buti na rin dinimanda siya ng CIDG kasi baka akala niya nakakatawa yun. Di ba? So, para madala naman siya. Sa ethics complaint naman nilalaban kay Barzaga, nitong Lunes dapat ang hearing ulit sa kaso laban sa kongresista pero nakansela dahil sa bagyo. Itutuloy ito sa Lunes. Hinihingan pa namin ng pahayag si Congressman Barzaga. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. At kaugnay niyan ay nagpadala na ng mensahe si Congressman Barzaga. Bagaman hindi direktang sinagot ang mga akusasyon sa mga kaso. Ang sinabi lang niya, natakot na si Marcos. Mga kapuso, humina na ang bagyong Uwan bilang low pressure area at tuluyan ang nag-dissipate o nawala kaninang hapon. Sa ngayon, walang bagong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang lugar dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Luzon sa umaga maliban sa ilang lugar sa Mimaropa at Quezon. Pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan na rin sa Northern at Central Luzon, pati sa Southern Luzon. Kasama na ang iba pang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region. Sa Metro Manila, may tsansa ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Para naman sa mga taga-Visayas at Mindanao, umaga pa lamang, may mga kalat-kalat na pag-ulan na sa umaga at mas magiging malawakan sa hapon at gabi kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Samantala, may gale warning pa rin sa extreme Northern Luzon. Ibig sabihin, malalaki pa rin ang alon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat. Inamin ng isang senador na tumanggap siya ng kontribusyon mula sa isang contractor para sa kanyang kampanya noong 2022 ayon sa Commission on Elections. Dahil bawal yan sa ilalim ng batas, hinihintay ngayon ang rekomendasyon ng Political, Finance and Affairs Department ng Komisyon kung itutuloy ito sa pagsasampa ng kaso. Nakatutok si Dano Tingkungko. Nang sagutin nila ang show cause order ng COMELEC, hindi na itinanggi ng isang senador at isang contractor ang pagtanggap ng mambabatas ng campaign contribution mula sa contractor nitong 2022 elections. Tinanong pero tumanggi si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pangalanan sila. Pero nauna nang inisyuhan ng COMELEC ng show cause order si Senador Chis Escudero nitong Oktubre kaugnay ng campaign donation ng presidente ng Centerways Construction and Development para sa 2022 elections. Sabi ni Garcia, hinihintay nila ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department na kailangan pang aprubahan ng NBank. Hindi tiyak kung kailan ito ilalabas. Kung ang recommendation is to file the case, then immediately i-authorize ng Commission NBank ang filing ng kaso sa ating Law Department para magkaroon ng formal na preliminary investigation. Ang importante po ay tapos naman yung ating pong tinatawag na evidence gathering, yung ating investigation, at upang makapunta na sa tinatawag na PI kung kakailanganin o dismissal naman kung hindi naman talaga minamarapat. Sa November 21 naman ang deadline para sumagot sa show cause order na inisyu ng COMELEC sa 27 contractor na nakitaan ng kontribusyon sa mga kandidato ng 2022 elections. Matapos nito, mga kandidatong binigyan naman ng kontribusyon ng 2022 elections ang i-issuehan ng show cause order para ipaliwanag
kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Pinagbabawal niya ng pagsolicit o pagtanggap ng kontribusyon mula sa public contractors o mga may kontrata sa gobyerno. Iniimbisigahan din ng COMELEC kung kumpleto ang deklarasyon ng mga kandidato sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kung hindi, ayon sa COMELEC, pwede yang ituring na paglabag sa Omnibus Election Code, perjury o falsification of public documents. Buti available na ngayon yung SALN. Pero syempre po, kaya ang COMELEC hindi makapag-moto proprio dati, tatandaan po ng lahat na yung po kasing hawak-hawak lang ni COMELEC ay yung mismong SOSE. Wala naman po kaming kopya ng mga SALN o iba pang mga dokumento kahit income tax return. Bukod sa pag-aaral ng COMELEC sa mga SOSE, makakatulong kung merong maghain ng reklamo laban sa kanila sa COMELEC. Kung may formal na magpapile ng petisyon, i-issuehan kaagad namin ng corresponding notices yung mga involved na parties. There is a period kasi na ino-observe sa rules kapag kami nag-file ng petisyon kung ilan lang ang araw upang mag-issue kaagad ng tinatawag na summons at pagkatapos may araw din kung kailan kinakailangan sumagot. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko nakatutok 24 oras. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Acting Secretary ng Justice Department si Undersecretary Frederick Vida. Mayroon ding pagbabago sa liderato ng Bureau of Internal Revenue. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mahigit isang buwan matapos maluklok si dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Acting Secretary ng DOJ si Undersecretary Frederick Vida. Kanina, si Vida mismo ang nag-anunsyo nito habang nasa pagdiriwang ng anibersaryo ng National Bureau of Investigation. Si Vida ang tumayong officer in charge ng DOJ nang maging ombudsman si Remulla. It's really a momentous day for me. No, going here, before going here, I was able to officially receive my appointment as Secretary of Justice. Okay. So, maganda to, Director. Nag-umpisa kayong programa, OIC ako. Pero kalagitnaan ng programa, Secretary na ako. Kaya... Gaya ni Remulla, Caviteño rin si Vida. Ayon sa DOJ website, nanungkulan si Vida bilang Vice Mayor noong 2007 ng Mendez Nunez sa Cavite at naging mayor mula 2013 hanggang 2022. Sisikapin daw ni Vida na magawang mabuti ang trabaho nila sa DOJ, lalo sa investigasyon ng flood control project. We are at crossroads of history. Diba? Lahat tayo sa pool doon sa flood control. Nahingi tayo ng modernization fund, kulang-kulang. Then ngayon, we see how the public funds are being used. And we are frustrated. We are frustrated, we are angered. Bakit? Each and every paycheck we receive, may withholding tax. May pagbabago rin sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Itinalaga ng Malacanang bilang commissioner si Charlito Martin Mendoza, kapalit ni Attorney Romeo Lumagi Jr. Hindi malinaw kung inalis o nag-resign si Lumagi. Bago nito, si Mendoza ang namuno sa Revenue Operations Group ng Department of Finance na nangangasiwa sa BIR. Sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, tiwala siya sa pamumuno ni Mendoza. Maaabot o kaya'y malalampasan pa raw ng BIR ang kanilang revenue targets at isasaalang-alang ang kapakanan ng mga taxpayers. Sa isang social media post, sinabi naman ni Lumagi na tiwala siyang nasa mabuting kamay ang BIR sa pamumuno ni Mendoza. Sa 3 taong panunungkulan ni Lumagi, naabot ng BIR ang makasaysayang revenue collections at naisulong ang mahalagang programa. Nagsampa rin ang BIR ng mga kasong kriminal laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Matapos ang ilang buwang hindi pagpapakita mula nang pumutok ang kontrobersya sa flood control, magpapakita na nga ba si dating Congressman Zaldico sa Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas? Mangyayari umano yan via Zoom ayon kay Senadora Amy Marcos. Pero pinasunungalingan niya ng chairman ng komite na si Senador Ping Lacson. Nakatutok si Mari Zumali. Mula nang
maungkat ang kontrobersyal na usapin kaugnay sa mga maanumalyang flood control project, missing in action na si dating House Committee on Appropriations Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldico na hanggang ngayon hindi pa bumabalik sa Pilipinas. Pero may nakuha raw na impormasyon si Senadora Amy Marcos na sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas, magpapakita na anya si Ko. Na-convince siya na umapir ng Zoom. Pero may duda pa rin ako kung talagang matutuloy. Nabalitaan natin dati na si Martin Romualdez ay a-appear sa Blue Ribbon. Nagbago rin ang isip. Tignan natin kung magbago rin ang isip ni Saldi. Pero since tinatanong ninyo kung sino yung VIP, sa pagkaalam ko yun. Sabi pa ng Senadora, dapat umuwi siya. Yun ang maliwanag. Ba't siya nagtatago sa Zoom? Higit sa lahat, bakit? Mas paniniwalaan siya kesa sa mga testigong humarap. pero sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi anya magkakaroon ng pagkakataon si Ko na lumahok sa hearing via Zoom. Hindi na raw niya itinuloy ang planong pag-imbita kay Ko via Zoom. Sa tingin ni Lacson, maaari raw magamit ni Ko ang pagdinig para magpakalat anya ng propaganda. Ipinalam din daw ng abogado ni Ko sa Blue Ribbon Committee na ang dating mambabatas ay kasalukuyang pa nagpapagamot sa Estados Unidos. Kaya humiling itong ma-excuse sa pagdinig ngayong Biyernes. Nang tanungin si Senador Marcos kung ilang witness pa ang magre-recant o babawi ng mga nauna nilang pahayag. Yun pa lang ang naririnig ko. Pero sabi ni Senator Ping wala daw magre-recant. Tignan natin. Sa isang text message kahapon sinagot yan ni Senador Lacson. Sabi niya kay Senador Amy, "Welcome to the dream world." Dagdag pa niya, dahil daw birthday ni Senador Amy ay hindi na niya ito papatulan kahit guni-guni lang ang sinasabi niya. Sagot dito ni Senador Marcos, dati yan din ang sinabi niya tungkol sa mga hearing. Bakit na naging totoo? Diba, yung last time, yung tungkol, tapos biglang nag-resign sa Blue Ribbon. Wala, hindi ko inaaway si Ping. Nasabi ko lang ang totoo. Sabi ni Lacson sa kaniyang pahayag ngayong araw, higit daw sa mga prediksyon ni Senador Marcos tungkol sa pagdinig ng Blue Ribbon, mas pinahahalagahan daw niya ngayon ang paggaling ng kaniyang boses para sa pagdinig bukas. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kung kailan malapit na ang Pasko, saka naman nakitaan ng African Swine Fever o ASF ang mga baboy sa lechonan sa Laloma, Quezon City. May mga pansamantala munang isasara. Nakatutok doon live si Salima Refran, Sam. 14 nga na lechonan dito sa Laloma sa Quezon City na tinagurian pa namang Lechon Capital of the Philippines ang pansamantalang pinasara ng Quezon City LGU at ng Bureau of Animal Industry matapos ngang magpositibo sa ASF o African Swine Fever ang mga baboy na kanilang kakatayin. Sarado muna ang 14 na tindahang ito ng lechon sa Laloma, Quezon City na kilalang Lechon Capital of the Philippines. Sa naging inspeksyon kasi ng City Veterinary Department at ng Bureau of Animal Industry bilang paghahanda sa Pasko, nakitang may ASF o African Swine Fever ang mga baboy na kakatayin pa lang ng mga lechonan. Agad nagbaba ng temporary closure order ang lungsod sa mga apektadong lechonan. Yung pong ASF ay isolated po sa Laloma at kaya nga po isinara na natin kagad upon the recommendation of the Bureau of Animal and Industry para hindi na po kumalat sa iba pa. So nasa Laloma lang po siya talaga at sinisigurado lang po natin na siya po na ma-disinfect po ito, mawala po doon yung ASF. Pinatay na raw ang mga may sakit na baboy. Nagsimula na rin ang disinfection sa mga apektadong lugar sa Laloma. Naglagay na rin ng checkpoints ang lokal na pamahalaan para kontrolado ang paggalaw ng mga baboy mula at papasok ng Laloma. Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan, tanging mga hayop lamang apektado ng ASF at hindi mga tao. Ligtas naman pong kumain ng lechon, wala pong problema. At wala naman pong, iyon naman pong ASF ay hindi napapasa sa tao. Ayon naman po yan sa mga advisories ng Department of Health at saka po kahit ng ating City Vet at saka ng City Health Department. Nakadayalogo na ng LGU mga apektadong negosyante at sinabihang agad babawiin ang temporary closure order oras na makumply ang mga rekisitos ng lokal na pamahalaan at ng BAI. Wala na ang sigla sa hilera ng mga lechonan sa Laloma.
Mabigat ang epekto ng ASF, lalo't ilang linggo na lang ay Pasko na, panahong hindi nawawala ang lechon sa mga handaan. Emil, paalala naman ng lokal na pamahalaan, tanging mga hayop lamang ang naapektuhan ng ASF at hindi ang mga tao. Umaasa naman ang mga lechonan dito sa La Loma na makaka-recover sila bago ang Pasko. At yan muna latest mula nga dito sa La Loma sa Quezon City. Emil. Maraming salamat, Salima Refran. 3 paglabag ang nakita ng DENR laban sa isang high-end residential project sa Cebu City. Napansin din ng kagawaran na hindi sapat ang retention pond nito na sasalo sana ng tubig ulan. Pero hindi lang ito ang proyektong iniimbestigahan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mula sa mga kabahayan sa Barangay Guadalupe, Cebu City, tanaw sa isang burol ang ginagawang tila hagdan-hagdang high-end residential project. Kapansin-pansin lalo't nasa gitna ng luntiang paligid ang tinawag na The Rise at Monterrazas. Ladies and gentlemen, The Rise at Monterrazas. Sa kanyang YouTube account, sinabi noon ng celebrity at project lead engineer na si Slater Young na sustainable ang proyektong sinimulan noong 2024. This whole structure is now spread out across the mountain, making it a whole lot safer and less yung environmental impact natin. By doing this strip also of greenery, we are able to give back towards the mountain 1 hectare of greenery. May irrigation system din anya ito, nakawangis ang ginagamit ng mga magsasaka na makatutulong sa pagkolekta ng tubig ulan. This entire building will be collecting all the rainwater to a tank down below, and then meron tayong irrigation system. From the irrigation system, and by the way, amenity area will be supplemented by solar power also. So that's another sustainability thing that we did. Pero nang manalasang bagyong Tino noong nakaraang linggo, ito ang nakita sa ngayon isa ng viral video. Oh, grabe baha oh. Monterrazas gikan oh, gumpay lang damo. Ilalkino. Mo ni delikado kayo oh. Delikado kayo sa landslide rin. Sinisi ng uploader ang Monterrazas sa nangyari. Oh, karon, Tanawa. Tanawa taga Monterrazas, la inyong kabuang. Oh. Tanawa ninyo mga guys. Awa inyong gikupa. Awa. Ang bagyo. Madapag ampo, pero kini di na gyud madag ampo. Ang inyong damo, nabungkag inyong dam. Oh, tanawa inyong kwas tubig, nabungkag. Matapos manalasa ang bagyo, tumambad lalo ang tila nakalbo ng bahagi ng burol kung saan itinatayo ang proyekto. Ayon sa DENR, mula sa mahigit 700 puno noong 2022, 11 na lang ang natira para sa proyekto na nakakuha ng tree cutting permit. Isa ito sa 3 nakitang paglabag ng Department of Environment and Natural Resources. Nilabag din nila ang Presidential Decree 1586 o ang Philippine Environmental Impact Statement System. Bigurin umano ang proyekto na makakuha ng discharge permit alinsunod sa Philippine Clean Water Act of 2004. Ayon sa DENR, kulang pa ang planong centralized retention pond at 15 iba pang retention pond o mga estrukturang sasalo sana sa tubig ulan. Kung natuloy, kaya sana niyang sumalo ng tubig na kasindami ng mahigit 7 Olympic-sized swimming pool. Ang analysis is itong 18,500 itong mga na-establish or to be established pa ng mga detention ponds that would somehow catch yung mga water para ma-eliminate or ma-prevent yung mga runoff going down. Yung nakita namin is only 12 detention ponds. Sapat ba yun? So parang hindi siya sapat. So dapat i-upgrade. Bukod dyan sa 33 Environmental Compliance Certificate o ECC, may 10 nilabag ang proyekto. Dahil sa mga ito, ayon sa kagawaran, ay posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang nasa likod ng kinukwestyong residential project sa Cebu. Patuloy namin hinihinga ng panig ang nasa likod ng proyekto. Bukod sa Monterraza, mayroon din iba pang proyektong iniimbestigahan, lalo't marami pang lugar sa Cebu na binahari naman. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Humingi si Senador Bato de la Rosa ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Hiniling din niyang utusan ng ombudsman na isumite
ang ibinunyag nitong arrest warrant. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi man nagpakita sa Senado ngayong araw, nagpost naman ng mga larawan sa kanyang social media account si Senador Bato de la Rosa. Kuha ang mga larawan sa Cebu, kung saan makikitang may hawak siyang imahen ng Santo Niño. At may larawan din kasama si Father Crescentiano Ubod ng Compostela Parish Church sa Compostela, Cebu. Hindi malinaw kung kailan kuha ang mga larawan, pero sabi niya sa caption, sa panahong ito raw, kailangan humingi ng gabay sa kanyang spiritual advisor. Sa gitna ito ng sinasabing warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Kaugnay niyan, humingi ng temporary restraining order ang kanyang mga abogado sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng sinasabing warrant of arrest at maging ng umunoy red notice at surrender request laban dito. Sa isang very urgent manifestation na isinampa kahapon, hiniling din ng mga abogado sa Supreme Court na pagsumitihin sa loob ng 72 hours ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs ng sinumpaang written certification na magko-confirm or deny sa nasabing warrant o kaya'y note verbal o anumang komunikasyon kaugnay nito. Nais din nilang pigilan ng kataas-taasang hukuman ang pakikipag-ugnayan ng mga ito sa ICC sa pamamagitan ng diplomatic o law enforcement channels. Binanggit nila ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa radio program nito na meron ng warrant of arrest laban kay De La Rosa. Anila, naging imminent and real daw ang arrest ni De La Rosa. May kaugnayan ito sa naunang petisyon ni De La Rosa at dating Pangulong Duterte sa Supreme Court na kumukwestiyon sa constitutionality at legality ng pag-aresto kay Duterte gayong hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kaya pangalan din nila ang nakasulat na petitioner sa manifestation. Posible umanong gawing muli ng executive agencies ng gobyerno ang hakbang nito noong Marso nang arestuin si dating Pangulong Duterte. Ngayong araw naman, isa pang very urgent motion ang ifinail ng kampo na humihiling na utusan ng Korte Suprema si Remulla na isumite ang ICC arrest warrant at pagpaliwanagin ito kung paano niya nakuha ito. May affidavit din daw ang asawa ni De La Rosa na nagdulot umano ang pahayag ni Remulla ng takot, monitoring at pag-aalinlangan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Remulla, pati ng DOJ at DFA, ukol sa mga mosyon ni De La Rosa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Kahit ang pabahay ng gobyerno sa kasiguran sa Aurora ay hindi nakawala sa bagsik na bagyong Uwan. Isa lang yan sa mga lugar sa probinsya na napuruhan ng bagyo. Sa bayan naman ng Dilasag, aabot sa mahigit 1,000 bahay ang nawasak. Nakatutok si Ian Cruz. Halos saan man tumingin, pinsala ang matatanaw dito sa Dilasag, Aurora, ang pinakahilagang bayan sa probinsya at kadikit na ng Isabela. Sa barangay Dinyog na hinampas ng malalakas na hangin at daluyong, nakilala ko si Aling Rosemary. Sa 2 dekada niyang pamumuhay sa playa, ngayon lang nawasak ng daluyong kanilang bahay at bangka. Nakaligtas man sila dahil maagang lumikas, nangangapa naman siya kung paano magsisimula muli. Inaalala niya rin kung paano may pagpapatuloy ng mga anak ang pag-aaral. Yun nga po. Umiyak po ako kasi sabi nga po nung ibang pupunta dito, sabi niya, binagyo ka na nga lang, nakangiti ka pa. Sabi ko, wala naman tayong magagawa kasi kalikasan yan. May awa ang Diyos na may tutulong din po. Sa lawak ng pinsala, masasabing isa sa pinakanapuruhan dito sa Aurora ang bayan ng Dilasag sa pananalasa ng Super Bagyong Uwan. Sa inisyal na tala ng Provincial DSWD, nasa 148 ang totally damaged na bahay dito habang nasa mahigit 1,100 naman ang mga partially damaged na tahanan. Kita rin ang pinsala sa dalampasigan ng barangay Masagana. Umabot sa kalsada ang mga bangka, buhangin at mga debris. Sa bayan ng Kasiguran naman, ganitong kabagsik ang Bagyong Uwan ang nakuhanan ng video. Winasak nito ang bubong at bintana ng bahay ni na Andrea sa sitio pabahay sa barangay Esteves. Naghihintay po kami ng tulong kung And patas nag-birthday din po yung kapatid ko. Walang Wala kayo?
Buti po dumating si Papa. Nilagyan po ng lona muna pansamantala. At least kapag umulan po, hindi po kami ganun mababasa. 200 bahay ang winasak ng bagyo sa sitio na housing project ng National Housing Authority. Ang mga taga rito humihiling na maayos ang mga nasira nilang tahanan. Yung mga bahay po napasok po, yung pag may bagyo po hindi ka pwedeng mag-stay at yung mga bubog napasok po sa loob ng bahay, matatakot ka din po. Sa buong bayan naman ay aabot sa halos 180 ang totally damaged na bahay, habang mahigit 500 ang partially damaged. Nasira rin ang bubong ng covered court ng Kasiguran National High School sa lakas ng hangin ng bagyong Uwan. Pinakanapuruhan ng gusali ng grade 7 na ginagamit din na science lab at computer lab. Inilipat muna ng ibang silid ang mga apektadong estudyante. Ang affected na klase lang ay 2 sa grade 7. Ngayon may mga bakante kaming classroom at mga facilities. So doon muna ang mga bata mag-aaral. Ngayon, ang aming science lab at saka ang aming computer lab, actually nandyan pa eh. Kasi bago bumagyo, nilagay namin yan sa mga plastic. Kanina, namahagi ng tulong sa Northern Aurora ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Philippine Army at Barangay Esteves. Masaya po kami na kayo dumating dito na GMA na pumunta at marami pong natulungan po kayo. Salamat po sa inyo. Sarap ang pakiramdaman at tumutulong na sa amin. Mula rito sa Aurora, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maraming Pilipino ang naniniwalang napakatalamak na ng korupsyon sa gobyerno sa kasalukuyang administrasyon. Sinabi yan ng 84% ng mga lumahok sa survey nitong October 19 hanggang 22. Mahigit kalahati naman ang nagsabing hindi sapat ang mga batas ng bansa para labanan ng katiwalian. Sa kabila niyan, 61% ang naniniwalang kayang patakbuhin ng gobyerno nang walang korupsyon. 38% lamang ang nagsabing bahagi na ng gobyerno ang katiwalian. Sabay sa pagpasok ng bare months ang magkakasunod na kalamidad, gaya ng lindol at bagyo. Sinabayan pa yan ng pagputok ng iba't ibang hamon at issue sa gobyerno na nagsimula noong pang-Agosto. Kaya ngayong taon, magiging merry pa kaya ang Pasko ng Pilipino? Pakinggan natin ang boses ng ating mga kapuso sa pagtutok ni Mark Salazar. Sabi nga nila, pinakamaliwanag ang parol sa gitna ng dilim. At sa dilim na pinagdaanan ng mga Pilipino ngayong taon, naway pinakamaliwanag naman ang ating Pasko. Iba-iba nga lang ang pagtingin ng tao. Depende sa kwento ng buhay sa nagdaang taon kung ang Christmas lights ba sa kanila ay matingkad at masaya o malamlam. Di ko masabi kasi yung ibang region, di ba? Madami silang na-experience na calamities. Pero I hope na kahit papano, ma-celebrate pa rin na maayos yung Pasko. Iba yung Pasko ngayon, iba rin yung Pasko noon. Siguro mas masaya noon. Depende po. Depende sa sir, yung kakayanin ng natin, paghahanda ng pera. Para nga sa ilan nakakapagod ang 2025. Dumagdag kasi sa bigat ang iskandalo ng korupsyon sa gobyerno, partikular ang flood control projects. Samahan pa yan ng mga kalamidad gaya ng mga sunod-sunod na lindol at mga nagdaang bagyo. Sa pagtaya ng pag-asa, posible pang magkaroon ng hanggang 3 bagyo bago matapos ang 2025. Sometimes we feel para tayong guilty na hindi tayo makapag-celebrate ng magarbo parehas sa dati dahil alam natin na may mga iba na walang pagkain sa hapagkainan at wala rin hapagkainan dahil naubos ang lahat. But that does not mean na hindi na tayo mag-celebrate ng Kapaskuhan. That does not mean na papababain na natin yung festive mood natin ngayong Pasko. The Filipino people always find something to celebrate. Yung sinasabi natin beyond that silver lining. May makikita at makita ang Pilipino ng paraan, ng pagkakataon, ng dahilan kung paano at bakit tayo mag-celebrate ng Pasko. Pero ano nga ba ang pwedeng magpasaya sa Pasko ng mga Pilipino? Uuwi sa province. After the whole year na
pagkakawala-wala because of work, because of the studies. Magsasama-sama ulit yung buong pamilya. Nakikipag-bonding tayo sa sarili nating pamilya. Kahit simple lang yung hagdaan namin, basta sama-sama, okay na kami. Especially if kasama mo yung family mo, hindi naman magbabago yung saya pag Pasko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Sabi ng ilang netizen, merry pa rin ang Pasko basta't kasama at kompleto ang pamilya na ligtas sa anumang sakuna at karamdaman. Sagot ng iba, merry pa rin ang Pasko dahil tungkol naman daw ito sa Panginoon na dapat ipagdiwang at pasalamatan. Pero meron ding mga hindi raw merry ang Pasko dahil sa korupsyon sa ating bansa. Idagdag pa raw ang inflation o pagmahal ng mga bilihin, kalamidad at iba pang problema sa politika. Hindi rin daw feel ng iba ang Pasko ngayon dahil parang ang bigat daw sa pakiramdam. Mahirap din umanong magsabi na merry dahil maraming tao ngayon ang nasa pagsubok. Pero sana ay hindi raw sila mawalan ng pag-asa. Ang say naman ng ilan, ibigay na lang natin sa mga bata ang Kapaskuhan. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Muli na namang nagliwanag ang pamosong Ayala Avenue sa Makati na taon-taong inaabangan kung paano aayusan para sa Pasko. Christmas season has officially begun. Mga kapuso, nagningning ang pula at dilaw na kulay mula sa mga pamaskong palamuti sa kahabaan po ng kalsada. Para mas dama ang Christmas spirit, sinabayan pa yan ang pag-awit ng Christmas songs ng isang choir group. Angat din sa dilim ang mga punong kinabitan ng ilaw na mas naging picture perfect para sa mga naroon. Malungkot na balita naman po ito. Patay ang Alas Pilipinas volleyball player na si Aiki Andrew Barilea matapos mabangga ng bus ang minamaneho niyang motorsiklo sa Negros Occidental. Ipinagluluksa siya ngayon ng pamilya at mga taga-suporta. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Masaya pang nagkakaraoke kasama ang kanyang mga kaanak at kaibigan nitong November 9 si Alas Pilipinas player Aiki Andrew Barilea sa kanilang lugar sa Cadiz City, Negros Occidental. Pero iyon na pala ang huli niyang kaarawan. Nito kasing Martes, November 11, binawian ng buhay si Aiki nang mabangga ng bus ang minamaneho niyang motorsiklo. Ayon sa pulisya, nagtamo siya ng malubang sugat sa likod at dibdib na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Na-miscalculate niya lang ang kag naigo ang atong nga biktima. Bali hindi na lang ginatansya pag nalabot ang likod sang motorcycle nga nagtabog. Masakit para sa pamilya ni Aiki na hindi na nito maaabot ang kanyang mga pangarap lalo na sa minahal niyang sports na volleyball. Si driver man dani, nakuha nga ko sinuwi mo gimungguan. Ano nga bata ang ginamumuya mo muna. Sakit-sakit kanya sa amon ka. Kung pwede pala nga akong kwaon, ibulos kay kadako sa puturo sa bata. Ayon sa pulisya, sa ngayon, pinalaya na ang nakabanggang driver ng bus matapos mag-lapse ang reglementary period. Pero pinoproseso raw ng magkaanak ng biktima ang pagsasampa ng reklamong reckless imprudence resulting to homicide laban sa driver. Hinihintay lang daw nila ang nanay ni Aiki na nasa Manila. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Prietos. Nakatutok, 24 oras. Nagtipon-tipon sa Hong Kong ang ilang bigating K-drama at Japanese stars at ang iba sa kanila aliw pa ang ginawang pagrampa. Kilalanin sila sa chika ni Aubrey Carampel. Opa galore sa star-studded na Disney Plus Originals Preview 2025 sa Hong Kong Disneyland Hotel ngayong araw.
Gracing the event ang mga bida ng mga series, kabilang ang South Korean actor na si Hyun Bin. Kasama rin niya sina Jung Woo Song at Woo Do-won. Narito rin ang K-drama Oppa na si Ji Chang-wook kasama ang co-star na si Do Kyung-soo na kilala rin bilang si D.O. ng K-pop group EXO. Aliw naman ang entrance ni Korean drama actor Lee Dong-wook kasama si Kim Hye-jun. Spotted din sina Park Bo-young, Kim Song-chol at Lee Hyun-wook. At ang top Korean stars na sina Shin Min-ah, Joo Ji-hoon at Lee Se-young. Dumalo rin sa event ang members ng J-pop group na Travis Japan na sina Genta Matsuda at Kaito Nakamura. Ang Disney Plus Showcase ay dinaluhan ng mahigit 300 miyembro ng media at content creators mula sa iba't ibang bansa sa Asia Pacific, US at Latin America. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, ika nga nila, it costs nothing to be kind. Piliin nating maging mabuti dahil wala itong bayad, pero may sukli. Mga kapuso, ang kabutihan kasing ibinibigay at ipinapakita natin sa iba kayang lumikha ng malaking pagbabago sa ating kapwa. Ngayong World Kindness Day, tampok namin ang kwento ng isang lalaking 15 taong gulang sa Liloan sa Cebu na si J-Boy Magdadaro. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino, naging sandigan siya ng kanyang mahigit 50 kababayan. Matapang na sinuong ni J-Boy ang baha at isinakay sa maliit na bangka ang mga kababayang hanggang sa makarating sa ligtas na lugar sa kanilang barangay. Mula po umaga hanggang hapon, hindi ininda ni J-Boy ang pagod o yung takot. Ang paniniwala niyang kaya niyang suungin ang mataas na tubig, nag-ugat daw sa araw-araw niyang pag-i-skimboard sa dagat. Bilang pagkilala sa kanya ng LGU, bibigyan po si J-Boy ng scholarship hanggang kolehiyo. Si J-Boy isang huwaran ng pagbibigay ng kabutihan nang walang hinihintay na kapalit. Kaya nawa, gumawa tayong lahat ng kabutihan araw-araw at hindi lang ngayong World Kindness Day. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, 42 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.